Right, so una sa lahat, hello everyone. Itong mga ating pag-uusapan ay something to do with sa event ng Apple. So hello mga kapwa ko manlalakbay, manlalike at manunuklas. Ito naman tayo sa ating video. So, gadget comment lang. Oh. So, una sa lahat, intriga ako dito sa bagong ano na ulit tawag nila dito? Earbuds ng iPhone Pro 3 Pro, iPad Buds Pro, I don't know, I forgot. But yung part na yung pinaka nag-intriga sa akin dito siya yung live translation. And sabi nga nila na mas okay yung kanyang noise cancelling and so on and so forth. So, syempre, maghintay tayo ng mga review. But based on that, yun na yung pinaka naka-intriga sa akin, yung live translation. And yeah, mamaya ko na sasabihin. Pero yun na lang muna tayo. Okay? And starts with 249. So expect ko na lang lagi kong sa 60 minimultiply. So that would be 256, 5, 3, 2, 1, 1, 5. If not mistaken, that would be 15k. I could be wrong though. Yeah. More or less 15k. And AirPods, there we go. AirPods Pro G. Doon na pala. Nakasulat na pala. And actually, most of the products na pinaliwanag nila is September 19 nga daw available. Pwede na mag-pre-order ngayon, pero September 19 pa available. Tapos, pinakita nila yung mga watches nila. In which ang nag-intriga naman sa akin dito, well, tatlong watch yan. This is the 11 series, if not mistaken. Then this is the SE, and this is the Ultra. Pero, well, if those testimonies of videos are real, then it really is good in terms of really able to help out yung mga tao, diagnose yung mga sakit, and talagang yung pag may 911 is maka-help. The problem is, the 911 calling is, I don't know if meron yan dito sa Pilipinas or sa Amerika lang. So yun lang medyo isa sa mga problema ko sa Apple products. May mga features sila na okay sa Amerika kasi syempre sila gumawa, so it's designed to be there, but around the globe some features are not working. So yun lang siguro. Ano ba yung talagang naka-intriga sa atin dito? Kalimutan ko na, pero yeah, this one SE is far more cheaper. Pero yun din naman yung ano niya is be able to connect with your headset as well, so on so forth, fast charging, ganyan. Pero dito sa Ultra is yung satellite. Doon ako na intriga. But they mentioned na 2 years free, tapos you need to pay subscription na. And another problem with the satellite is it only works in places wherein enabled siya. In other words, region lock siya. Hindi siya all across the globe. In which I think if they connect with Elon Musk, it would be better because it would be across the globe. But anyway, yeah. So, yun yung, hindi ako masyado sa watch eh. Ang kinaganda lang ng Ultra is pwede siya sa deep sea and okay din siya, and in other words, it's the durable one. But okay na sa band and mas mura siya. So, September 19 then. And ito na tayo sa phone. Mamaya, voice out ko yung aking one of the sentiments na hindi okay for me. But let's continue this one first. So, they mentioned na mas improved na si iPhone 17. Basic storage na ay hindi na 128 kundi 256 na in all models, if not mistaken. And yun nga, mas matibay na dahil doon sa ceramic shield sa harap sa likod. Wait lang. Harap lang ata. Kasi sa Air pa ata yung harap likod, tapos sa Pro models. Tapos, na 48 megapixel yung camera. Mas okay na yung camera. Promotion, needs and so on so forth. Battery is better. And so on so forth. But syempre, mas maganda maghintay tayo sa mga review. Tapos, ito yung Air. This is a new addition. Pinalit nila dun sa... Kasi apat yung supposedly. Apat o tatlo lang. Nakalimutan ko na. Actually, nakalimutan ko na.
Yung Plus ata yung binago nila kasi 'di ba iPhone basic or vanilla, iPhone Plus ata, tapos Pro, tapos Pro Max. Pinalitan nila yung isa, ginawa nilang Air. Titanium siya, mas manipis, pero yung camera nga daw is okay pa rin. Siyempre hindi kasi dami ng camera nung basic model sa ano, pero tibay wise is mas siya daw yung pinakamatibay. And okay pa rin daw siya. Manipis, matibay. And yun lang yung isa siguro, iPhone Air. Isa lang siguro is yun nga, yung battery ay pinanipis or something. Actually, wala silang binanggit kung ilang milliamperes yung sa mga battery. Pero sabi lang na ganito yung life and so yun lang. Ano naman, wala silang binanggit specific. Though, hindi ko maalala kung dito or sa Pro model yung Bluetooth 6.0. Doon ako na-excite. Bluetooth 6.0. So, nagsisimula na lumabas sa mga device na may 6.0. So, na-excite ako sa Momentum 5. Most likely may Bluetooth 6.0 siya. Sana please lang. And if that's the case, then na-excite din ako sa X26 Ultra Samsung if ever meron din siyang 6.0, because if that's the case, pag-ipon ako na lang. Parehas yung Momentum 5 saka yung sa S26 Ultra. Yeah. Pero yun nga daw, ito daw pinakamatibay nila. Actually, mamaya papakita ko yung price. Pero, yeah. Tapos, ito na tayo sa Pro. And actually, next slide is, wala na yun. Di nila showcase ang Pro Max. Hindi ko gets why. So, wala bang bago sa Pro Max? Walang masyadong changes. Kaya mas kinater nila yung tatlo. So, ito lang tatlo ang may changes. Yung basic or yung vanilla. Itong Air, which is mas nagtagal sila dyan. And tsaka itong Pro. Because if that's the case, I don't know bakit hindi nila pinakita yung Pro Max. Walang Pro Max dito. Walang Pro Max. I don't know. Don't know what happened na presentation, buddy. Ang Air at saka ang Pro, para silang may shield sa harap at sa likod. Or rather, may glass sa harap at sa likod. Wala silang masyadong in terms of, ang mas pinagyabang lang nila isa Pro, yun nga, one aluminum alloy na lang siya, one body, so mas taas nga daw yung, mas malaki yung battery, mas cool. Actually, meron akong naisip na kaninang iniisip ko parang may mali sa design, but anyway, sabi ng vapor chambers, so let's just wait for the review. Wala binabanggit na battery. Hindi katulad dun sa ibang mga show nila way back na 5,000 milliamperes and so amperes and so on. Pero wala dito, wala. Oh, yun pala. Na-mention na, 4K 120? Tapos ProRes, yung Genlock, and yun nga yung 6.0, Bluetooth 6.0. Doon ako na-excite. Kasi they say, ito na naman tayo sa hype natin tulad doon sa Wi-Fi 7, no? Wi-Fi 7, namatay yung hype dahil iba-iba nga yung regulation ng 6 GHz na bandwidth. So, hindi pare-parehas yung design, and because of that, medyo sa ibang bansa pangit, sa ibang bansa okay. Si Bluetooth 6.0 is something na hindi katulad ni Wi-Fi 7 na may different regulations per bansa. Well, I hope wala. But if that's the case, then ibig sabihin lahat, all the people across the globe would experience yung benefits ng Bluetooth 6.0. And yun nga, yung distance, yung stability, and so on and so forth. But we'll see. Medyo weird pa rin yung namings ng kanya mga features, but anyway, we'll see. And ito na nga, iPhone 17 is $799. Actually, meron pa dyan mamaya dun sa Pero ito yung weird. $100 na difference nila.
And hindi nga pinakita kung ano ang difference ng Pro Max sa Pro. Unlike yung last time na pinapakita nila yung difference. Ano yung meron sa ano. And also, actually, minention nga nila na si Pro Max ay, hindi ko alam kung Pro Max o pati Pro, can have up to 2 terabytes of storage. And as told kanina nga, 256 na yung minimum. Yan na, 256 nakalagay. And here we go. So, iPhone 16e, yung iPhone 17, iPhone Air, saka Pro, saka yung Pro, iPhone 17 Pro. 599, 799, 999, saka 1099. Okay, parang 100 lang yung difference ni Air sa Pro, pero bakit? Manipis kasi si Air. I don't know why. Because of the titanium? I don't know. Anyway, yan, makikita nyo wala si Pro Max. Hindi ko gets bakit wala si Pro Max. Hindi nga pinakita si Pro Max. I don't know. Anyway, so hanggang dun lang. Konting ano lang. Excited ako sa mga reviews regarding this ones. Especially if talagang okay si Pro sa si Air. But ang problema ko talaga si Pro Max. Ito wala yung Pro Max. Hindi ko gets eh. Or baka soon pa nila pakita. I don't know. I really don't know. So hanggang na lang mga kaibigan. Have a great day.